Sir, sinabi ko na sa'yo, wala kang chance. Ayaw nun sa mga mayaman. Matutulad ka lang sa mga nireject niya. With your social status right now, kahit makalapit sa kanya, ay hindi mo magagawa. Unless, dugtong ni Mateo. Hindi niya alam na mayaman ako. Napakunot ang noon ni Cherry May. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mateo. Isang ngiting may plano. Magpapanggap akong janitor dito sa resort. Natahimik at tulala sa kanya si Cherry. Hanggang sa... Ha? Sigaw ni Cherry May. Muntik nang marinig ng buong lobby. Are you insane? Cherry. Sir Mateo Valeriano. Putol nito sabay turo sa kanya mula ulo hanggang paa. Ikaw? Janitor? Sa resort? Naririnig mo bang sinabi mo? Baka pati si Wela na sobrang nonchalant sa lahat ng bagay ay magulat kapag nalaman yan. Hindi niya malalaman. Sagot ni Mateo. Kalmado pa rin ang tinig. I'll blend in. Simple clothes. No name. No background. Just a guy who works here. Napailing si Cherry May. Sir, parang niloloko mo naman si Wela niyan. No? Sagot ni Mateo agad. Hindi ko siya niloloko. Hindi ako magsisinungaling para saktan siya. Gusto ko lang muna niyang makilala ako bilang ako. Hindi bilang isang mayaman. Pero deception pa rin yan. Giit ni Cherry May. Tumango si Mateo. I know. Kaya nga sabi ko, kapag nakuha ko ng interes niya, kapag naging komportable na siya sa akin, aamin ako. I'll tell her everything. And then, I'll court her properly. Tumingin si Cherry May sa kanya. Sinusuri ang mukha niya. Hindi iyon ang Mateo na nakilala nito. Wala ang playboy aura na unang-una na napansin ni Cherry May nung dumating ito sa resort. Ang nakita ngayon ni Cherry May ay isang lalaking seryoso. Isang lalaking handang magbaba ng sarili para sa isang babae. Sir, mahinang sabi ni Cherry May. Sigurado ka ba talaga dyan? Tumango si Mateo. Yes, I'm very serious. Huminga ng malalim si Cherry May. Sabay tawa ng mahina. Hindi ko po alam kung anong isasagot o ipapayo ko sa inyo ngayon. Help me, sabi ni Mateo. Tahimik sandali si Cherry May, tsaka muling napupuntong hininga. Sige na nga po, pero kapag nasaktan si Wela, ako mananagot. Mabilis sa sagot ni Mateo. I promise. Napatingin si Cherry May sa malayo at tsaka napailing. Ay nako, buhay nga naman. Sige sir, I'll help you. Pero tandaan mo si Wela hindi siya basta-basta. At ang plano mo hindi rin yan madali, lalo na kapag ginagawa mo na. Ngumiti si Mateo. I know. That's why she's worth it. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang tuluyang nabuo. Isang mayamang lalaking handang magpanggap na ordinaryo para sa isang babaeng hindi kailanman tumingin sa yaman. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. May ibang babae na naman na naghahanap sa'yo sa baba, Teo. Sabi ni Carson, ang nakatatandang kapatid ni Mateo. Naggulat ka pa, halos araw-araw naman may naghahanap dyan. Nung isang araw lang kilalang modelo naghahanap sa kanya. Ngayon, iba na naman. Naiiling na naman na sabat ni Catalina, ang second born ng mga Valeriano. Bala kaya niyang gumawa ng koleksyon ng mga babae niya eh. Sa pinakamataas na palapag ng Valeriano Empire Tower, isang malawak na opisinang pag-aari na nag-iisang Aldrich Mateo Valeriano, CEO, heartthrob, at certified playboy. Naroon ngayon ang binata kasama ang dalawa niyang kapatid na napapailing na lang dahil bago sila umakyat kanina sa opisina ni Mateo, nakita nila yung mga babaeng nag-aabang sa kanilang kapatid. Si Mateo ay prente lamang na nakaupo at walang pakialam sa sinasabi nila. Wala rin siyang balak na bumaba para kitain ang sinasabi nilang babae na nag-aantay sa kanya.
Sa edad na 32, tila ba nasa kanya na ang lahat ng pinapangarap ng iba, lalo na ng mga kababaihan. Kapangyarihan, kagwapuhan, koneksyon at salapi. Popular na siya sa yaman, koneksyon at pagiging matagumpay, pero kilalang kilala rin siya sa pagiging kilalang babaero. Matinik siya sa babae at masyado ng maraming lumuha dahil sa kanya. Halos araw-araw, iba't ibang mukha ng kababaihan ang nakikita sa lobby na naghihintay ng pagkakataong makita man lang siya. Ilan ay modelo, ilan ay celebrity, ang ilan ay mula sa prominenteng pamilya. Ngunit sa tuwing nakikipag-date siya, lagi itong nagtatapos sa linya niyang, "It was fun, but I don't do commitments." Hindi ka bababa para makita mo yung nag-aabang sa'yo? Tanong ni Carson. No need, bahala ng secretary ko makiusap sa kanila. Bagot niyang sagot. Umiling ang dalawa niyang kapatid. Si Mateo naman ay prenteng sumandal sa kanyang swivel chair. Hawak ang isang baso ng whiskey. Nakasuot siya ngayon ng dark navy suit na lalong nagpatingkad sa kanyang matalas na panga at mapungay na mga mata. I heard may bago ka na namang girlfriend. Ibinalita yon kahapon. Is it true? Usisa ni Solen. Ang dalawa niyang kapatid na kasama niya ngayon sa opisina ay mas matanda kesa sa kanya. Kaya para rin nila itong magulang kung mangaral sa kanya. Hindi ko yun girlfriend. Bagot na sagot ni Mateo. Ano mo yung artista? A date? That's it? Yes. But it didn't work, so I told her na hindi na ulit mauulit yung date na yun. Napailing mali si Carson. You're really something. Disappointed na ang tinig ng kuya niya. Parang hindi na makapaniwala kung gaano siyang kakalmado ngayon sa kabila ng lahat ng nangyari at maingay na issue dahil sa ginawa niya. Alam mo bang laman kayo ng balita ngayon? Tapos ngayon ibang babae na naman ang nag-aantay sa'yo sa baba. Sabi naman ni Solen. It's not my fault people like to blow things out of proportion. Tugon ni Mateo. It was just a simple, friendly date. And I made it very clear. I wasn't interested in dating her. It just so happened she had fans trailing behind her. Though honestly, I didn't even know if they were real fans or if she actually hired a paparazzi just to make the whole issue bigger. Seriously, Theo? You know how this works. You can't just keep dating around and then act surprised when an actress drags you into the spotlight. Napailing na sabi ni Carson. Your name is literally trending because of another girl. Again, Theo, sa loob ng isang buwan, ilang artista na bang nalink sa'yo? Do you understand how bad this looks? One more rumor and people will think you're some kind of a player with a celebrity collection. It was one dinner. Yes, with celebrities. At hindi lang isang artista, marami pa. Sabi ni Celine. You don't do simple when girl has millions of followers. Do you want your reputation trashed? Because all of this is exactly how that happens. Si Carson iyon sa kanilang tatlo ay pinaka-protective talaga sa sariling image at reputation. Siguro dahil ito sa siyang panganay sa 4 na anak ng Valeriano. I already explained everything. I told her my intentions. I didn't do anything wrong. Why are you so calm? If this happened to me, I'd be calling a lawyer, a PR team, a priest, someone. Dramatic ang ani ni Celine. Theo, you're trending for the wrong reason, and you're just sitting there like you're waiting for your laundry to finish. Hindi na malaman ni Carson kung ano pa ba dapat siyang matawa o batukan na agad ang kapatid niyang tila walang pakialam. Para bang nasa gitna ng gyera si Mateo. Pero habang nagpapalitan ng bala ang mga tao sa paligid niya, nakaupo lang siya sa labas. Nagkakape. Binibilang kung ilang bala ng muntik nang tumama sa kanya. Ganon siya kakalmado sa paningin ng mga kapatid niya. Sa totoo lang, matino naman ang mga kapatid ni Mateo. Ang dalawa niyang nakakatandang kapatid ay talagang maingat na di madungisan ng image nila.
habang ang bunso nilang si Rowan ay hindi pa nagkakaroon ng kahit maliit na issue. Pero itong si Mateo, wala siyang pakialam sa kung anumang dungis ang pilit na dinidikit sa pangalan niya. Nagkibit-balikat lamang si Mateo. I mean, it's not like I can control what people say. They'll move on when something more dramatic happens. You're impossible. One day, your chill attitude is going to kill us. Please, just stop dating whoever smiles at you, especially famous people. Pagod na ang saad ni Solen. Sila lumalapit, di naman ako mahilig tumanggi. And please, little brother, just stop acting like every girl who talks to you is part of some conspiracy. You're the one going on dates like they're free samples in a mall. Hey, I'm single. I'm allowed to meet people. Depensa niya pa. Ewan ko sa'yo. Sumasakit ulo ko sa'yo. Naaawa na ako sa sekretary mong laging gumagawa ng paraan para malinis lang ang pangalan mo. Ni Carson. Ano naman ang balak mo rin sa babaeng nag-aabang sa'yo sa lobby? Tanong pa ni Solen. Wala, hindi ko naman kilala yon. I don't wanna entertain anyone today. Wala ako sa mood. Sagat niya. Di mo yung kilala. Bakit ka inaabangan? You're still surprised by that? There were girls who just randomly showed up and claimed I dated them even when it wasn't true. She's probably just another one of those girls. I don't even know what they want to be linked to a playboy like me. Ang dalawa niyang kapatid ay talagang suko na sa kanya. Para na nga silang sirang speaker sa kakaulit-ulit kakapaalala sa kanya. They want him to protect his reputation at wala sa isip ni Mateo ang ganon. Paano hindi naman siya artista para gawin yon? He's a businessman. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ang dalawa na pareho pang may meeting kaya naiwan si Mateo sa kanyang opisina na tinapos na rin ang natitirang trabaho. Maya-maya pa ay kumatok si Lucas, ang kanyang ever-loyal assistant at tagalinis sa mga kalat niya. Not totally kalat ng mga basura, ngunit kalat na nagmumula sa pagiging philandering prince niya. Sir, your parents are here. Napataas ang kilay ni Mateo. Here? As in ngayon? Yes, sir. They said it's urgent. Napabuntong hininga siya. Let them in. Pero sa isip niya, kakatapos niya pa nga lang masermonan ng mga kapatid niya, ay may panibagong sermon na naman siyang matatanggap. Tsak, tatalakan na naman siya ng kanyang magulang, lalo na ng mommy niya. Iyon na nga yata ang routine nila, ang talakan at pangaralan siya. Paglapit ng matanda sa loob ng opisina, agad siyang tumayo upang magmano. Ang ama niya, si Don Esteban Valeriano, ay kilala sa mundo ng real estate. Ang ina naman niya, si Senyora Leticia, ay isang sosyalera, ngunit may mabuting puso. Mabait ang magulang ni Mateo. Kahit mga kapatid niya ay maayos at may malinis na reputation kaya katakataka kung bakit ang kanilang pangatlong anak ay nagkaganito. Umupo ang mga ito sa couch sa harap niya. Anak, bungad ng ina niya, nakataas ang kilay at may halong pag-aalala. Kailan ka ba magsiseryoso? Mom, are we going to start this conversation again? Yes, sabat ng kanyang ama. Alam na namin ang tungkol sa inyo ni Novelle. Napanood na rin ang mga balita. She admitted that you dated her. Normal and casual friendly date. Sabi niya naman, hindi totoo ang balita na may relasyon kami. We know. Wika naman ang kanyang ina. That's why I'm asking. Kailan ka ba magseseryoso? You've dated a lot. You go out with different women almost every day. And yet you're still like this? Mom, can we not talk about this right now? I just had a long scolding from ate and kuya before you and dad came. Humalikip-kip ang kanyang ama. Well, maybe you needed to hear it twice. Anak, nag-aalala kami sa'yo ng daddy mo. We're not that concerned about your reputation. We can clean up for you if we have to. But we're worried you'll grow old like this. You're not getting any younger. And your last two engagement, they failed miserably.
Nakangiting umiling si Mateo. Mom, they failed, not me. We weren't just compatible. Nagkatinginan ng magulang niya. Parehong bumuntong hininga. Aldrich, ani Don Esteban, you are already 32. Alam mo bang mas bata pa sa'yo ang pinsan mong si Rocco pero ikakasal na? Ikaw? Nakakadalawang fiancé ka na pero parehong hindi natuloy. Kailan ka ba mag-aasawa? Kailan ka ba magtitino at magsiseryoso sa buhay? Alam mo hindi laruan ng mga babae, hindi ba? Nagkibit siya ng balikat. Kapag dumating na yung babae para sa akin. At ano ba ang para sa'yo na hinahanap mo? Giit ng ina. Someone perfect? Someone flawless? Or someone who can tolerate your lifestyle? Naglakad si Mateo patungo sa malaking bintana ng opisina. Tanaw malaroon ang kabuuan ng syudad. Hindi siya sumagot agad. Ilang sandali pa bago siya nagsalita. Malalim ang tono. I don't know, Mom. Hindi ko alam kung anong para sa akin. Gusto ko rin naman na mag-settle down eh. Humugot siya ng hininga. I just can't see a future with them. With anyone I've met so far. I tried. Twice. And it always feels wrong. Wrong? Tanaw ng ama. Yeah? Tumalikod siya tiningnan ng magulang. When I look at them, I don't see a life, a family, a home, wala. Parang may kulang. I don't know, I can't explain. That's why I keep searching, meeting different people, hoping someone will finally make the picture complete. Baka nakahanap na siya, I'll settle down. No more drama. Napahawak ang kanyang ina sa noo. Aldrich Mateo, anak, kailan mo ba mahahanap ang babaeng yon? I wish I knew the answer to that, Mom. Tahimik sandali ang kwarto. Alam mo anak, sabi ng ama, hindi ka namin pinipilit na mag-asawa na agad-agad, but we worry, you know? You date too many women but you don't love any of them. Napikon ng bahagya si Mateo. Dad, I'm not just playing around. Really? Putol ng ina niya. Just last week you were spotted with a swimsuit model in Palawan. And 2 days before that, you were having dinner with a socialite in BGC. And then may isa ka pang nilende sa charity ball. Tapos ngayon may artista na namang nalink sa'yo. Nagkibit balikat si Mateo. A smirk on his lips. I didn't tell them anything serious. And they know that. Kahit ganun pa, sagot ng ama. You can't go on like this. Natahimik si Mateo. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil totoo naman. 32 na siya, pero hindi niya pa rin nahahanap ang babae na para sa kanya. Ang sabi niya noon kapag 30 na siya, may sarili na siyang pamilya. Pero wala. Walang nag-work kahit isa. Pero ano namang gagawin niya? Hindi niya talaga ma-imagine ang future kasama mga nakadate niya. May kulang at alam din naman ni Mateo na kaya lang naman willing makipag-date at magpakasal sa kanyang iba ay hindi dahil sa mahal talaga siya ng mga ito, kundi dahil sa yaman at impluwensya niya. Aldrich, manumanay na sabi ng ina, we're not mad. Nag-aalala lang kami because you deserve a partner, a real partner. Darating din yan, Mom. Bulong niya. At kapag dumating siya, I'll know. I'll feel it. I'll stop everything. And I'll choose her. Tumango ang magulang, bagamat pa yung pag-aalinlangan. We hope so, anak. Sabi ng ama. We hope so. Sa kabila ng pag-uusap, hindi nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Walang takot, walang pag-aalinlangan, walang pakialam. Pero nung makaalis sa mga magulang niya, saka lamang siya napasantal sa upuan at napapikit. Hindi niya aaminin kahit kanino pero may takot sa puso niya. Takot na baka hindi talaga siya para sa kahit sino. Na baka hindi niya talaga matatagpuan ang babae na para sa kanya. Baka nga tumanda pa siyang binata. Samantalang ang magulang ni Mateo ay nag-aalala. Hinihiling na sana nga ay matagpuan na ang kanilang anak, ang babaeng magpapabago sa kanya. At hindi alam ni Mateo
Pero malapit niya nang makilala ang babaeng iyon. Malakas ang tugtog sa loob ng exclusive VIP club. Halong ilaw na kumikislap at usok na nagmumula sa fog machine ang bumabalot sa paligid. Nasa pinaka-private na booth sina Mateo, kasama sina Cashan at Silas. Kapwa niya matagal ng kaibigan at business partners sa ilang investments. Hawak niya ang isang basong whiskey. Umiikot ang yelo habang napapabuntong hininga. Nagtataka naman na nakatingin sa kanya ang mga kaibigan. Bro, third drink mo na yan. Anong problema? Tanong ni Silas habang nakasandal sa sofa. May hawak ding alak. Mateo rolled his eyes. Parents ko. They're insisting na maghanap na raw ako ng babaeng pakakasalan ko. Natawa si Kasha na parang nanunuya. Ikaw naman kasi, Mateo. Sinabi naman namin sa'yo, diba? Daig mo pang nagpapalit-palit ng damit kung magpalit ka ng babae. Napakunot ang noon ni Mateo. Excuse me, that's exaggerated. No, it's not. Sagot ni Silas. Nakaswa lang habang umiikot ang yelo sa baso. Alam mo ba ang 3 babaeng nakita naming nakadate mo sa loob ng 1 linggo? Tapos nagtataka ka kung bakit nag-aalala ang parents mo? Seriously, guys? Di naman makapaniwala na tinignan ni Mateo ang dalawa. Cashan shrugged. You should really get serious now, pre. Hindi ka na bata. Mateo scoffed. Kayo rin naman ah. We're the same age. Pero wala pa rin kayong pamilya. Ngumisi si Silas. Tahimik pero may laman ang sagot. We're different. Ako may hinihintay kong bumalik. Si Kasha naman, nagtaas ang kilay. And me, wala talaga akong plano. Ever. Hindi ko nakikita ang sarili ko na may asawa, no? Napailing si Mateo. So, ako talagang problema. Well, sabay na tugon ng dalawa. Tumawa si Kasha at nagtagal bago muli nagsalita. At saka, 2 beses na nag-fail ang engagement mo. 2, Mateo, hindi 1. Pabilis sa umikot ang tingin ni Mateo. You don't have to remind me. Ilang beses na yung pinaalala sa akin ng magulang ko. Pero hindi pa tumigil si Silas. First fiancé mo, iniwan mo kasi you said you felt nothing. Second, ikaw ang iniwan kasi daw you were too cold. Bro, anong inaasahan mo? Napahawak si Mateo sa sentido. I don't know. Hindi ko makita yung future sa kanila. Kahit pilitin ko, wala. Hindi ko mapicture yung sarili ko sa kanila after 10 years or even 5. Nakatingin lang sa kanya ang 2 kaibigan niya. Halatang hindi surprised. And I don't know kung saan ko mahahanap yung babae na para sa akin. Dagdag pa ni Mateo. This time, mas mahina ang boses. Nagkatinginan ulit sina Cashan at Silas bago si Cashan ang sumagot. Di ba nga, sabi nila, ang mga ganon hindi hinahanap. Kusa silang dumarating kapag hindi mo inaasahan. Napairap si Mateo. Cliché. Pero totoo naman ah. Mabilis sa tugon ni Silas. Pero kung gusto mo talagang subukan, bakit hindi ka magbakasyon? Napupuntong hininga si Mateo. Ilang beses ko nang ginawa yan. Paulit-ulit akong pumupunta abroad. Bumabalik. Still nothing. No bro. Seryoso ang dagdag ni Cashan. Ang sinasabi namin, dito ka naman mag-try. Sa bansa natin. Malay mo, hindi talaga sa ibang bansa nakatadhana ang love life mo. Tahimik si Mateo. Umiinom muna bago tumingin sa kanila ulit. Kung nandito lang, bakit hindi ko siya makilala? Because you never stay put. Sagot ni Silas. Walang alinlangan. Napamura tawa si Cashan sa sinabi ni Silas. Sumama naman ang tingin niya sa dalawa. Bisitahin mo yung island namin. Suggestion ni Cashan. Nag-angat ang tingin si Mateo. Island? Yeah. Proud na sabi ni Cashan. Pag-aari ng family namin. It's private, peaceful, at maganda ang sunset doon. Hindi crowded. Hindi puno ng ingay. Hindi ka matutuliro. Exact opposite ng lifestyle mo. Tumawa si Mateo. Are you saying I need peace? We're saying, sagot ni Silas, you need clarity. Exactly.
Dagdag pa ni Cashan. And who knows, baka pag andun ka, ma-realize mo na isa pala sa mga nakadate mo dati ang para sa'yo talaga. Or, ngumisi ito, baka ma-meet mo doon ang taong matagal mo na talagang hinahanap. Hindi agad sumagot si Mateo. Tumingin siya sa crowd, sa mga sumasayaw, tumatawa, naghahalakakan. Napabuntong hininga siya. Fine, sabi niya sa wakas. Let's see. Maybe kailangan ko nga ng break. Nagngitian ang dalawang kaibigan niya. Parehong parang satisfied sa narinig. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, may bahagyang excitement na dumapo kay Mateo. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa posibilidad na baka may magbago. At bakit ka aalis? Paano ang negosyo? Tanong ng kanyang ama habang nagdi-dinner silang pamilya. Pinaalam niya kasi sa mga ito ang plano niya na magbakasyon sa isla na pag-aari ng pamilya ni Cashan. I need a break, sagot niya. Aren't the breaks you take every single day already enough? Sabi naman ng kanilang ina. You spend more time going out with different girls than you do inside your own office. Hayaan niyo na siyang magbakasyon muna, Mom, Dad. Sabat ni Carson. Kailangan niyang tumakas sa mga babae niya. He definitely needs it dahil kung hindi siya lalayo, kukuyugin na siya ng mga naging babae niya. Carson's right, Mom, Dad. Sang-ayon ni Celine. Pero papayag lamang kami na magbakasyon ka. If you promise us one thing. Nanliit ang mata niya dito. What is it? Hindi ka mambababae doon sa pupuntahan mo. That's it? Tila nadadalian na sabi niya. Yes, that's our rule. It's a challenge. Mahina siyang natawa. Yan lang pala eh. Challenge na yan para sa inyo? Ano ba akala niyo sa akin? Hindi ko kaya mabuhay ng walang babae. Hindi ba, kuya? Singit naman ni Rowan. Kaya natawa ang magulang at mga kapatid nila. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Shut up, Rowan son. Sabi niya dito kaya nagkipit balikat si Rowan na halatang hindi naniniwala na kaya niya ng walang babae. So, magagawa mo ba yon, Aldrich Mateo? Tanong ulit ni Solen. Sure. Promise us, Mateo. Gusto ko rin na makapagpahinga muna si Lucas kakaayos sa gulong ginagawa mo. That poor man definitely needs it more than anyone else. Fine, I promise, sabi niya. Nagkatinginan ng magulang nila, pero wala na rin nagawa kundi ang payagan siya na magbakasyon muna. Maaga nga silang umalis sa mga kaibigan niya kinabukasan. Binilinan pa nga ng mga kapatid niya ang dalawa niyang kaibigan na bantayan siya at i-make sure na matutupad niya ang kanyang ipinangako. Sabi pa nila, kung sakaling sumuway siya ay agad silang magsumbong sa mga ito para namang mababantayan talaga siya ng dalawa. Mateo is like a chameleon. Give him 5 seconds and he'll blend into the background like he was never there. Magaling siyang magtago. Malabong mabantayan ang lahat ng kilos niya. Nasa deck si Mateo ng malaking yacht ni Cashan. Malamig ang hangin at amoy alat ang simoy na humahampas sa mukha niya. Nakasuot siya ng simpleng white polo at linen pants. Habang sina Silas at Cashan naman ay nakahiga lang sa mga lounge chairs, parehong mukhang relaxed. You're sure about this? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa malawak na dagat. Tumango si Cashan. Yeah, you need it. Trust me. Nagpatuloy ang biyahe hanggang unti-unting lumitaw sa abot-tanaw ang isla. Malinis, maputi ang buhangin at napapalibutan ng mga malalaking puno. Napakaganda, tila isang lugar na malayo sa ingay ng syudad at problema niya. Paglapit nila, tumayo si Cashan na tinuro ang paligid. 2 months ago lang, binili ng family namin to. May existing resort na. Di namin pinaalis sa mga employees. They're kind and reliable. I swear bro, magugustuhan mo dito. Tingin ko nga, sagot ni Mateo habang nakangiti ng bahagya. This place felt peaceful. Paglapag ng yacht sa maliit na private dock, agad silang sinalubong ng 3 staff. Pero isa roon ang talagang nakaagaw sa eksena. Isang bakla,
Naka-sleek pink na polo. May suot na makintab na nameplate at sobrang curated ang kilay. Pangalan nito ay si Cherry May. Oh my gosh! Halos pasigaw nitong bulalas. Sir Cashan? Sir Silas? Mga Diyos ng kagwapuhan! At sino tong isa? Natulala ito habang nakatitig kay Mateo. Nakabuka pa ang bibig. Napakurap si Mateo at natawa sa bakla na halatang amaze na amaze sa kanya. Pulang-pula na nga ang pisngi nito. Nagpitik pa si Cashan gamit ang daliri sa hangin. Cherry May, I know what you're thinking. Stop right there. Friend ko yan. Agad naman na nagningning ang mga mata ng bakla. Ay, friend niyo pala ang napakagwapong nilalang na to, sir? Nako, Sir Cashan, don't worry. I handle friends very well. Sabi nito sabay kindat. Halatang aliw na aliw. Umiling pa si Cashan. Take care of him. He's staying here. Halos mapatalon sa tuwa si Cherry May. Talaga, sir? Siya bang sinasabi mong guest namin dito? Naku, Diyos ko po, jackpot ang resort. Tumawa si Cashan. Yes, Cherry. Siya muna ang magstay dito for a while. Kami ni sila sa alis na agad bukas. Work stuff. Si Mateo will stay maybe a week or more. Depende kung paano niyo siya alagaan dito. Tumayo ng diretso si Cherry May at nagsaludo pa. Ako na pong bahala sa kanya. Ibibigay po namin ang best of the best. Walang problema, sir. Consider him my personal VIP. Napakaarte pa ng pagkakasabi nito kaya maging si Mateo at Silas ay napakamot sa ulo. Hindi naman napigilang matawa ni Cashan. That's good to hear. Habang naglalakad sila papasok sa pathway leading to the resort, nagsimulang magkwento si Cherry May. Proud na proud. Ay nako, Sir Mateo. As in, ang daming guests dito ngayon. Puno halos lahat. Mga pamilya, honeymooners, at may ilan ding solo travelers. Pero don't worry, sir. May nakalaan kaming private villa for you. Courtesy of Sir Cassian, syempre. Napangiti si Mateo. Mukhang busy nga dito ah. True, sir. Pero kahit maraming tao, super peaceful pa rin. At promise, hindi kayo maiistorbo ng kahit sinong gusto magpa-picture sa inyo. Hindi kasi mahilig sa social media mga tao rito. Alam niyo yung may mga kanya-kanya silang buhay dito at hindi lahat ng bagay ay umiikot sa social media. Pero kung pwede naman po magpa-picture sa inyo, baka pwedeng ako pong mauna sa pila. Pagmamalaki ko lang sa mga kaibigan ko na nakabingwit ako ng ubod ng gwapo. Napailing na tawa si Silas. Stop flirting with him, Cherry May. Naku, hindi pa ako nag-flirt, Sir Silas. Appreciation lang. I mean, look at him. Kung may pogi tax, Diyos ko, may utang pa kami dito. Napatawa si Cashan at Mateo dahil kakaibang taglay na kadaldala ng meron sa isang ito. Pagdating nila sa likod ng pathway, lumitaw ang grand entrance ng resort. Malinis, elegant, at may natural aesthetic ng kahoy at puting bato. Ang hangin ay sariwa, ang paligid ay tahimik, at ang ambience ay parang gustong yakapin ng kahit sino. This is paradise. Bulong ni Mateo sa sarili. Tama nga si Cashan. Magugustuhan niya talaga ang lugar na to. Ngayon niya lang din napagtanto. Nasawa na pala talaga siya sa ingay ng paligid sa syudad at gusto niya ng bago naman. Narinig pala yun ni Cherry May at agad na tumango. Welcome home for the week, sir. And trust me, marami kayong madadiscover dito. Hindi alam ni Mateo, hindi pa niya alam na ang simpleng bakasyon na to ay magsisimula ng isang kwentong hindi niya inaasahan. Napakaganda ng silid na inalaan para kay Mateo. Isang malawak na villa na halos kasing laki ng condo niya sa syudad. May floor-to-ceiling glass windows na nakaharap sa dagat. May private veranda na may hammock at daybed. At ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa loob kaya malamig kahit hindi pa naka-on ang air conditioning. Totoo ang sinabi ni Cashan. Ang resort na ito ay higit pa sa maganda. Tahimik, elegant, at malayo sa kahit anong kaguluhan ng buhay niya sa Maynila. This is impressive. Bulong niya habang nililibot ang silid. Kinagabihan ay maaga siyang natulog
At kinabukasan, maaga ring nagising. Tinawagan siya ni Nakashan at Silas upang magpaalam. Paalis na niya at pabalik sa mainland. Naiwan siyang mag-isa pero hindi naman siya nabahala. Sa totoo lang, iyon ang gusto niya. Space, quiet, something he hadn't had in years. Pagkatapos niya magkape, nagpasya siyang mamasyal muna sa resort. Bahagya pa lang siyang nakaabot sa lobby nang biglang isang babae nakabangga sa kanya at ang malamig na juice ang humampas sa white shirt niya. "Oh my God, I'm sorry!" Mabilis na sabi ng boses na napakalambing. Halos musika sa tenga. A woman, a very beautiful woman, was standing in front of him. Nakatingin ito sa damit niyang may stain na kulay red na juice na dala nito. Si Mateo napatitig sa babae at halos nakalimutan kung paano huminga nang mag-angat ito ng tingin sa kanya. Ang bilugan at nangungusap nitong mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. Sa mga sandaling iyon naman, tila tumigil ang oras para kay Mateo. "Pasensya na po talaga kayo, sir. Hindi ko po kayo napansin." She was beautiful. Not the glamorous, over-polished beauty of models and actresses he dated before. Not the bold, confident shine that he was used to. She was different. Simple, soft, ethereal. Ang buhok nitong maitim ay nakatali lang. May ilang hibla na malayang bumabagsak sa gilid ng mukha. Ang mata nitong maamo. Ang boses ay sobrang lambing. At kahit ang paraan ng pagyuko nito para pulutin ang basag na bubog ay napakahinhin. Maingat at tila kalkulado ang galaw nito. Ibang-iba ito sa lahat ng nakasalamuhanan ni Mateo noon. At si Mateo, na nakakita ng napakaraming magandang babae, ay hindi nakapagsalita. Ngayon lang yata siya humanga sa isang babae ng ganito. "Sir, I'm really sorry. Hindi ko po kayo napansin kasi nagmamadali po talaga ako." Paliwanag ng babae. Halatang nagpanik. Maluha-luha na rin ang mga mata nito. Siguro ay lalo itong kinabahan kasi nakatitig lang siya dito. Pero hindi namang galit si Mateo dahil sa nangyari. Sadyang namangha lamang siya sa babaeng ito. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya dito. Tila hindi alintana ang pagkabasa ng buhok niya. Lahat ng atensyon niya ay nasa boses nito. Sa paraan itong tumingin sa kanya na may pag-aalala. Hindi kilig, hindi paghanga. Wala kahit konting intensyon na madalas ay nakita niya na noon sa mga nakakasalamuha. This one is just different. At iyon ang una niyang napansin. She wasn't affected by his looks. At halos hindi niya matanggap na may isang ganitong babae sa mundo. "Sir!" Sigaw ng isa. Papalapit. Si Cherry May, naka-dramatic gasp pa habang tinitingnan ng natapunan na shirt ni Mateo. "Ayos na ba kayo? Diyos ko, Sir Mateo, sino bang..." Napatingin ito sa babae. "Wella, what happened?" "Sorry po, Ma'am Cherry." Mabilis sa sagot ng babae. "Nabangga ko po siya, hindi ko po sinasadya." "Naku naman, Wella. Alam mo bang..." "It's fine." Sa wakas ay nagsalita si Mateo. "I'm fine." Nagulat pa si Cherry. "Sure po ba kayo, sir?" Tumango siya habang nakatingin pa rin sa babae. "Sure, okay lang." Kung ganon, bumaling si Cherry May sa babae, sabay kumpay ng kamay na parang nagtataboy. "Go na girl, baka late ka lang sa laundry area. Ako nang bahala dito." "Sigurado po ba kayo, ma'am?" "Oo, ako nang bahala maglinis dito. May iba ka pang gagawin, hindi ba?" Opo, pero..." "It's fine. Narinig mo naman ang sabi ni Sir kanina, hindi ba? Ayos lang daw yun." Nagbigay si Wella ng isa pang mahinhin, mabilis at sobrang taos-pusong pagyuko kay Mateo. I'm really sorry, sir. I'll be more careful next time." At umalis ito agad. Hindi man lang tumingin ng pangalawa. Hindi nagpa-cue tulad ng iba. Sa halip ay parang takot na takot pa ito sa kanya. At hindi naman maintindihan ni Mateo kung bakit. Pero gusto niya pa itong makitang muli. Si Cherry May habang naglilinis ay napansin ang tintig niya, tila sinusundan ng mata ang direksyong pinag-alisan ni Wella. "Sir?" Tawag nito na bahagyang nakakunot noo. "Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Nasa shock po ba kayo?"
Cherry? Mahinang sabi ni Mateo. Hindi nililingon ng bakla. Who was that? Nanlaki ang mata ni Cherry May. Para pang hindi siya makapaniwala sa narinig. That? Si Bella po yun. Pinakamatagal ng helper sa resort. Mabait yan sir, masipag, tahimik. Hindi showy. Hindi maarte. Kaya nga love na love siya ng mga staff eh. Baby girl ko rin yun. Kaya kung galit ka sa kanya sa nangyari, sa akin mo na lang sabihin at wag sa kanya. Wella. Marahang ulit ni Mateo. Para bang sinusubok ang bigat ng pangalan sa dila niya. Opo. Tumango pa si Cherry May. Proud pa kapag kuwan ay may napagtanto si Cherry dahil sa tingin ni Mateo kaya napailing ito. Nagulat ka rin sir ano? Hindi siya tulad ng iba na nagpapansin agad sa'yo. Parang di niya tinignan ang mukha mo. Ganun talaga yun sir, napaka-professional kaya love na love ko yun. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kumislot sa dibdib ni Mateo. She didn't even look interested. Mahina niyang sabi. Ganun talaga yun sir. Sagot ni Cherry May habang pinupulot ang huling bubog. At saka hindi po talaga yung mahilig sa lalaki. Hindi rin kasi marunong magpa-impress. She's very simple, very low-key. Kaya kahit pa ikaw na ang pinakagwapong nilalang sa mundo, naku, wala pa rin siyang pake sa'yo. Napatingin si Mateo sa pintuang nilabasan ni Wella at doon niya na-realize sa unang pagkakataon may babaeng hindi niya kayang baliwalain. At sa unang pagkakataon din may babaeng hindi man lang tumingin sa kanya ng may paghanga. At doon siya mas lalo pang na-curious. At ng mga panahong yon hindi niya alam na ang simpleng pagkabangga na yon ang magbabago sa takbo ng buhay niya. Is she not into men? Tanong niya. Huh? Ani Cherry May na tumayo. Ang ibig niyo po bang sabihin ay kung lesbian siya? Yes? Naku hindi po sir, ganun lang talaga siya. Inakala ko nga rin noon yung una. Pero kahit sa babae na magaganda wala rin siyang pakialam eh. Trabaho lang talaga siya sir. Kinabukasan matapos mag-agahan, nagpa siya si Mateo na muling mag-ikot-ikot sa paligid ng resort. Hindi niya pa kasi nalilibot ang lahat ng parte ng isla kasi masyado itong malawak. Gusto niya rin na mag-try ng mga fun activities. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung bakit pero may kung anong humahatak sa kanya upang magbaka sakaling makitang muli ang dalagang nakabangga niya kahapon. At hindi nga siya nabigo. Pagliko niya sa garden area nakita niya si Wella. May hawak na tray ng maliit na tuwalya para sa mga guests na bagong dating galing beach. Simple lang ang suot nito. Resort uniform na beige at may name tag. Pero kahit na ganon, she was effortlessly stunning. Yun bang tipo ng ganda na kahit sino ay mapapalingon. Ganda na tila ba hindi aware ang dalaga na taglay nito. At hindi lang siya nakapansin nun. May isang lalaking dayuhan na may malaking katawan. Naka-sunglasses at hawak ang surfboard ang mabilis na lumapit sa dalaga. At doon napatigil si Mateo. Nakatingin lang siya sa kanila. For some reason ay nakadamad rin siya ng inis pero di siya lumapit. Pinanood niya lang sila. Hi miss, sabi ng dayuhan na may kumpiyansa sa boses. I saw you yesterday. You're very beautiful. Maybe we can talk? Coffee? Ngumiti lang si Wella pero hindi iyon masayang ngiti. Isang magalang pero malinaw na pagtanggi. I'm sorry sir. Mahinahong sagot ng dalaga. I'm working and I'm not interested. Please enjoy the resort. How about you give me your number and we can talk later when you're off work? Pilit pa ng lalaki. No, thank you sir. I'm not interested and I don't give out my number to strangers. But, hindi pa tapos ang lalaki pero yumuko na dito ang dalaga at lumakad na palayo. Hindi man lang nagpakita ng kahit anong interes. Mateo blinked. Did she just reject him that easily? Hindi makapaniwala si Mateo. Hindi niya pa naranasan ma-reject at hindi pa niya nakita ng ganoong eksenang live. Isang lalaking may itsura naman, dayuhan pa, na diretsong tinanggihan ng isang simpleng babae at wala pang pagdadalawang isip.
At higit pa roon, hindi niya rin akalaing may babaeng ganitong ka-firm, kadesente, at ka-unbothered. Napangisi siya. Interesting. Ay, ayun na naman. Biglang lumitaw si Cherry May na naka-hands on hips at napailing-iling sabay tawa na para bang ang eksenang ganon ay hindi na bago. May isa na namang na broken-hearted dahil kay Wella. Napalingon si Mateo sa bakla. So, she's always like that? Oh yes, sir. Sagot ni Cherry May na halos proud. Ganyan talaga si Wella. Sobrang dami niya ng tinanggihan. Local, foreigner, mayaman, gwapo, mayaman, kahit anong lahi. Walang pinalalampas si ate. Rejected agad sila sa kanya. Hindi niya napigilang tumingin muli sa direksyong nilakaran ni Wella. What's her deal? Napaatras ang kilay ni Cherry May. Sir, bakit parang dami yung tanong tungkol sa kanya? Nag-squint pa ito. Interested ka rin ba sa kanya, Sir Mateo? Hindi agad siya sumagot, pero hindi rin niya tinanggi. Well, she amazed me. She's different. Mahinang sagot ni Mateo. She's not like other girls. Hindi kita masisisi, sir. Sagot ni Cherry May. Kahit ganito ako kaganda, nagka-crush din naman ako sa kanya noon. Ang ganda niya, ang bait, ang tahimik, parang ang linis-linis ng aura. But, dagdag ni Cherry May, Sir, hindi ka rin siguro magkaka-chance. Napatingin dito si Mateo at nagulat. What? Nagtaas ang kamay si Cherry May at marahan siyang tinapik sa braso. Huwag niyo ako ma-misunderstand, sir, pero hindi po kita sa minamaliit. Kasi po si Wella, iba siya eh. Hindi siya nagpapadala sa itsura, lalong-lalo na hindi sa yaman. Why? Tanong niya at seryoso na. Huminga ng malalim si Cherry May. Parang nag-explain ng isang malalim na chismis. Kasi sir, galit siya sa mga mayayaman. Galit? Ulit ni Mateo. Opo, tumango ang bakla. Yung tatay niya kasi mayaman. As in super yaman, pero iniwan sila. Nag-asawa ulit ng mayaman din. Mas mayaman pa sa ama ni Wella kaya lagi silang pinapahiya ng tatay niya at ng bago ng pamilya kasi mahirap lang daw sila. Napakunot ang noon ni Mateo. At yung nanay ni Wella, lagi siyang minamaliit. Hindi nga nabibigyan ng oportunidad kasi ginugulo ng mayaman niyang ama at pamilya nito. Alam niyo yon, sir, ginagamit nilang yaman nila at koneksyon para guluhin sila kahit wala naman silang ginagawang mali. Dagdag pa ni Cherry May. May awa sa tono. Kaya halos magdildil na ng asin ng mag-ina habang yung pamilya ng tatay niya andon sa mansyon, patuloy silang pinapahirapan. He felt tightness in his chest. Since then, patuloy pa ni Cherry May, galit na si Wella sa mga mayayaman. Ayaw na ayaw niya sa mga lalaking galing sa mayayamang pamilya. Kahit gwapo ka pa, kahit CEO ka pa, kahit sikat ka pa. Walang epekto yun sa kanya kasi ang nasa isip niya, lahat ng mayayaman, pareho lang ng kanyang ama at ang bago nitong pamilya. Ngumiti pa sa kanya si Cherry May, iyong ngiti na parang may halo ng awa. Kaya sir, sa yaman mo pa lang. Nag-pause ito sandali. Parang gusto pang mag-dramatic effect. Wala ka ng chance sa kanya. Napatigil si Mateo. Hindi dahil offended siya, pero dahil hindi siya makapaniwala na may nagsabi nun sa kanya ng diretso. At mas lalong hindi siya makapaniwala na may babaeng hindi niya kayang abutin dahil lang sa isang label. Mayaman. So, you're saying? Mahinang tanong niya. I really don't have a chance with her? Tumawa si Cherry May ng mahina. Sir, unless magbagong tingin ni Wella sa mga mayayaman, lalo na sa mga kagaya ninyo. Pero ngayon, baka nga wala. Pero sa halip na sumuko, ngumiti lang si Mateo. Isang ngiting matagal nang hindi lumalabas. Hindi pilyo, hindi arrogant, hindi playboy. Isang ngiting may hamon. And for the first time in his life, a woman rejected a man in front of him. And Mateo Valeriano felt genuinely interested.
genuinely challenged, genuinely intrigued. Hindi maalis sa isip ni Mateo ang dalagang si Wella. Mula nung araw na nakita niya kung paano nito tinanggihan ng dayuhang lalaki nang walang kahit anong bahid ng pag-aalinlangan. Parang may kung anong kumakalabit sa kanya. Isang damdamin ngayon lang niya naranasan. Hindi dahil sa hamon na naramdaman niya, hindi dahil nasaktan ng ego niya, dahil sa nalaman niya na ayaw nito ng mga mayayaman, kundi dahil nagustuhan niya talaga ang babae. He won't deny it. Siguro nga, masyado pang maaga para maramdaman niya ito. O para masabi niya na gusto niya talaga ang dalaga, pero yon ang alam ni Mateo. Ngayon niya lang ito naramdaman sa isang tao. Mas intense ito, kaya alam niya na hindi lang ito basta infatuation. Even he was surprised by the feeling he was experiencing. Si Aldrich Mateo Valeriano, isang lalaki na sanay na hinahabol ang mga kababaihan at hindi humahabol. Isang CEO, anak ng isa sa pinakamimpluwensyang pamilya sa bansa. Hindi lang siya mayaman. He was unimaginably wealthy, affluent, loaded, filthy rich, born with a silver spoon, backed by old money, the kind who had never known what it meant to struggle. He was rolling in money, privilege written into his name long before he ever had a choice. Kahit anong tawag sa mga mayayaman ay pasok siya roon. Kaya kung tutuusin, hindi na bago sa kanya ang makakuha ng atensyon ng babae at madali lang din para sa kanya na gawin niyon. Pero si Wella, iba. Wala itong pakialam sa kung sino ka o kung anong meron ka. At higit sa lahat, may malinaw na galit sa mga katulad niya. Napapuntong hininga si Mateo habang nakatayo sa balcony ng kanyang silid. Tanaw ang malaparaisong dagat. How ironic, naisip niya. Sa dami ng babaeng nagkakagusto sa kanya dahil sa yaman, kapangyarihan at pangalan. Ang babaeng una niyang tunay na nagustuhan ay ang babaeng ayaw sa lahat ng yun. At ito rin ang unang pagkakataon na hindi niya gustong palampasin ng isang babae dahil lang sa hindi pwede o hindi bagay. Pero paano nga ba niya lalapitan ng isang babaeng galit sa mga mayayaman? Hindi niya naman pwedeng ipagmalaki ang kotse niya, ang negosyo niya, ang lifestyle niya. Hindi niya pwedeng ipamukha ang yaman niya dahil iyon mismo ang dahilan kung bakit sarado ang pinto para sa kanya. At doon biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Isang ideya na kahit siya mismo ay napatawa. Pero sa parehong oras, seryoso at handa niya ring gawin. Paano kung hindi niya muna ipakita kung sino talaga siya? Paano kung hindi siya si Mateo Valeriano? Ang CEO? Ang playboy? Ang mayamang lalaki? Paano kung maging ordinarya siya? Kinabukasan, hinanap niya si Cherry May. Abala ito sa front desk. Nakikipag-usap sa isang guest. Pero agad itong napatingin nang makita siyang papalapit. Sir Mateo! Batingin nito sabay ayos ang buhok. Ano pong kailangan natin today, sir? Lumapit si Mateo at bahagyang yumuko. Parang may sikreto. I need to tell you something. Nagulat naman si Cherry May. Hala, serious ba yan, sir? Tumango si Mateo. Very. Dinala siya ni Cherry May sa gilid, malayo sa mga tao. Ano yun, sir? Huminga ng malalim si Mateo. I like Wella. Napatigil si Cherry May. Literal. Nanlaki ang mata at bumuka ang bibig. Ha? Lower your voice. Sabi ni Mateo at napangiti. Sir! Bulalas ng bakla sabay hawak sa dibdib. Seryoso ka ba dyan? Oo, seryoso ako. Sagot naman ni Mateo. At gusto kong subukan na papalapit sa kanya. I want to court her. Napailing si Cherry May. Eh di ba sir, sinabi ko na sa'yo, wala kang chance. Ayaw nga nun sa mayaman. Matutulad ka lang sa mga nireject niya. With your social status right now, kahit makalapit sa kanya, hindi mo magagawa. Unless, dugtong ni Mateo. Hindi niya alam na mayaman ako. Napakunotong noon ni Cherry May. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mateo.
Isang ngiting may plano. Magpapanggap akong janitor dito sa resort. Natahimik at tulala sa kanya si Cherry. Hanggang sa, "Ha?" Sigaw ni Cherry May. Muntik nang marinig ng buong lobby. "Are you insane?" "Cherry, Sir Mateo Valeriano." Putol nito sabay turo sa kanya mula ulo hanggang paa. "Ikaw? Janitor? Sa resort? Narinig mo ba ang sinasabi mo? Baka pati si Wela na sobrang nonchalant sa lahat ng bagay ay magulat kapag nalaman niya." "Hindi niya malalaman," sagot ni Mateo na kalmado pa rin ang tinig. "I'll blend in. Simple clothes, no name, no background. Just a guy who works here." Napailing si Cherry May. "Sir naman, parang niloloko mo naman si Wela niyan." "No?" sagot agad ni Mateo. "Hindi ko siya niloloko. Hindi ako magsisinungaling para saktan siya. Gusto ko lang muna niyang makilala ako bilang ako, hindi bilang isang mayaman." "Pero deception pa rin yan, sir," giit ni Cherry May. Tumango si Mateo. "I know. Kaya nga sabi ko, kapag nakuha ko ng interest niya, kapag naging komportable na siya sa akin, aamin ako. I'll tell her everything. And then, I'll court her properly." Tumingin naman si Cherry May sa kanya. Sinusuri ang mukha niya. Hindi iyon ang Mateo na nakilala nito. Wala ang playboy na aura nung una napansin ni Cherry May nung dumating ito sa resort. Ang nakita ngayon ni Cherry May ay isang lalaking seryoso. Isang lalaking handang magbaba ng sarili para sa isang babae. "Sir," mahinang sabi ni Cherry May. "Sigurado ka ba talaga dyan?" Tumango si Mateo. "Yes, I'm very serious." Huminga ng malalim si Cherry May sabay tawa ng mahina. "Di ko po alam kung anong sasagot ko o ipapayo ko sa inyo ngayon." "Help me," sabi ni Mateo. Tahimik sandali si Cherry May, tsaka muling napabuntong hininga. "Sige na nga po, pero kapag nasaktan si Wela, ako mananagot." Mabilis na sagot ni Mateo. "I promise." Napatingin si Cherry May sa malayo, tsaka napailing. "Ay nako, buhay nga naman. Sige sir, I'll help you, pero tandaan mo, si Wela hindi siya basta-basta. At ang plano mo, hindi rin yan madali, lalo na kapag ginagawa mo na." Ngumiti si Mateo. "I know, that's why she's worth it." At sa sandaling iyon, isang desisyon ang tuluyan ng nabuo. Isang mayamang lalaking handang magpanggap na ordinaryo para sa isang babaeng di kailanman tumingin sa yaman. At hindi pa alam ni Wela na ang janitor na makikilala niya sa mga susunod na araw ay ang lalaking tuluyang magbabago ng takbo ng kaniyang buhay. Matapos tuluyang makumbinsi si Cherry May, kahit may halong reklamo, buntong hininga at paulit-ulit na paalala, nagsimula ng pinaka-nakakatawa at pinakaseryosong naging desisyon na ginawa ni Aldrich Mateo Valeriano sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya naka-slacks na gawa sa imported na tela. Hindi rin naka-costume suit na ilang beses lang niyang sinusuot. Sa halip, suot niya ang simpleng uniforme ng resort. Kupas na polo shirt na may maliit na logo sa kaliwang dibdib at maong na hindi naman perpektong sukat sa kanya. May suot pa siyang cap. Bahagyang nakababa pa para hindi masyadong halata ang mukha. Tiyak kasi siya na makakaagaw ng atensyon ang mukha niya. Tumingin siya sa salamin sa staff room. "So, this is what it feels like," sabi niya sa kanyang sarili. Hindi CEO, hindi Valeriano. Isa lang siyang janitor. Ngayon niya lang na-experience ang ganito. Ngayon niya lang din nakita ang sarili niya na ganito ang suot, and for the first time in his life, hindi sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili. "Sir, Teo?" sabi ni Cherry May. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. At tila ba hindi rin ito makapaniwala sa nakikita ngayon. Napailing-iling pa ito. "Kung alam lang ng board of directors mo kung nasan ka ngayon." "Cherry," babala ni Mateo. "How do I look? Mukha na ba akong ordinaryong tao?" "Ang totoo, sir? Hindi.
Hindi nabawasan ang suot mong kagwapuhan mo at ng aura mo, sumisigaw pa rin ang kayamanan. Then anong kailangan kong gawin? Wala sir, ganyan lang talaga ang vibes mo. Hindi na natin mababago yan. Ilang sandali pa ay nalabas na siya ni Cherry May at ipinakilala sa mga staff. Guys, may bago tayong kasamahan. Masiglang sabi nito. This is Mateo, the new janitor. Siya yung dumating nung isang araw dito sa isla. Galing siya sa isang probinsya. Dito siya tinalaga bilang bago nating janitor. Starting today, sana'y maging mabait kayo sa kanya ha, at ituro ang mga bagay na dapat niyang matutunan. Agad naman na napatingin ng mga staff. Wow, ang gwapo naman ng janitor natin. Parang artista. May ilan pang nagbulungan. May kinilig at may napangiti. Hindi naman napigilan ni Mateo ang bahagyang pagtawa. Hindi siya ganay sa ganong atensyon. Ibang klase, mas totoo. Uy, behave kayo. Biro ni Cherry May. Trabaho lang ha? Pagalitan tayo ng boss kapag tinalo niyo ang bagong empleyado. Tumangutango naman ang mga staff, pero halatang aliw na aliw. Dahil bago pa lang siya at hindi pa gaanong kilala sa resort. At dahil hindi rin naman siya madalas magpakita bilang VIP guest, walang sino man ang naginala na ang lalaking nasa harap nila ay isa palang napakayamang bisita. Para sa kanila, isa lang siyang bagong empleyado. At doon niya siya nakita, si Wella. May hawak itong tray ng mga baso. Abala sa pag-aayos malapit sa garden area. Nang mapansin siya nito, sandali itong napatigil, tsaka napakunot ang noo. Wait, sabi nito at bahagyang lumapit. Ikaw? Ikaw yung nabangga ko ng isang araw, diba? Dito ka rin pala nagtatrabaho. Napangiti si Mateo, isang ngiting hindi pilit. Oo, sagot niya. Masaya ako na alala mo ko. Ikaw ba yung bagong janitor na sinasabi nila? Oo, ako nga. Ikinagagal ako makilala ka. Pasensya na ulit sa nangyari no na hindi ko talaga sinasadya na babangga ka. Okay lang, sagot niya agad. Accidents happen. Gusto man ni Mateo na pagalitan ng sarili kasi napakatwid ng pag-English niya. Sa susunod na mga araw ay magpapaktis siya na pure Tagalog muna ang gagamitin. Sandaling tumahimik si Wella at saka ngumiti ng kaunti. Ngayon ang unang araw mo sa trabaho? Oo, sagot ni Mateo. Ngayon lang ako pinag-start ng boss eh. Nung unang dating ko kasi dito, ang sabi niya, magpahinga daw muna ako habang may inaayos pa sa mga dokumento ko. Sabi nito. Good luck sa trabaho, sana magustuhan mo rito. Ngumiti siya. Sigurado ako mag-e-enjoy ako. Hindi alam ni Wella kung bakit, pero parang may kung anong kakaiba sa lalaking yon. Pero pinili ni Wella na wag na lamang isipin yon at bumalik na sa trabaho. Samantalang, masaya naman si Mateo kasi nakausap niya na ang dalaga. At kung maganda ito nung una niyang nakita, higit na mas maganda ito ngayon na kalmado lang ang ekspresyon nito. Mas malambing din ang boses nito ngayon, na hindi ito natatakot o naiinis. Maya-maya, napansin ni Mateo na hirap itong buhati ng ilang kahon ng supplies. Ako na, sabi niya agad. Nagulat si Wella. Ay hindi na, kaya ko naman. Okay lang, mukhang mabigat yan eh. Sagat niya sabay kuha ng kahon at sandaling nagdampi ang kanilang daliri habang si Wella ay walang maramdaman na kahit ano. Si Mateo ay tila kinabahan. Napatingin at ngumiti si Wella sa kanya. Magkasabay silang naglakad. Tahimik pero hindi awkward. May kakaibang gaan sa pagitan nila. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong pa nila si Cherry May na napailing sa kanila. Pigil din ang ngiti. Matagal ka na dito? Tanong ni Mateo sa dalaga. Matagal na, sagot naman ni Wella. Dito na halos umikot ang buhay ko. Tumango si Mateo. Mukhang gusto mo ang trabaho mo ah. Oo naman, sagot nito. Mabait ang boss namin dito. Yung dati at yung bago, si Sir Cashan. Igit pa ron, marangal ang trabaho namin. Tapos hindi pa ako malayo sa inay ko. Ikaw ba, bakit ka napunta dito? Mabilis naman nag-isip ng palusot si Mateo.
Ako, dati akong trabahador sa dating resort ng bagong may-ari ng resort na to. Huh? May iba pala silang resort? Akala namin ito yung una nilang resort kasi more on malaking business ang inahandle nila. Meron pa silang resort, sabi niya. Totoo naman kasi minsan din silang nagbabakasyon sa resort ng pamilya ni Kashan sa Palawan. Kinailangan kasi nilang magbawas ng staff doon kaya dito nila ako pinadala. Mabuti na lang dito ka pinadala. Really? Halata sa tinig ni Mateo ang saya. Bakit mo nasabi? Kasi nung isang linggo lang sinabi nila na kulang ang staff dito. Lalo na janitor kasi dumadaming nga raw ang mga guest. Tsaka maganda sa isla na to. Tahimik at payapa. Kaya maganda na dito ka pinadala kasi makakapag-relax ka rin. At mas may enjoy mo ang trabaho dito. Medyo na-disappointment si Mateo kasi yun lang pala ang dahilan. May ngiti pa rin sa labi niya. Siyempre kasi nakakausap niya na ito. At sa bawat pagtulong ni Mateo sa dalaga, dama niya na kahit papaano'y mas dama niya nang malapit siya sa dalaga. Madali silang naging magaan sa isa't isa. Parang matagal na silang magkakalala kahit hindi pa. At habang pinagmamasdan niya si Wella, ang simpleng ngiti, ang lahat ng bagay tungkol dito. Isang bagay ang malinaw sa kanya. Tama ang desisyon niya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napapansin ni Mateo ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang oras ay mas mabilis lumipas kapag kasama niya si Wella. Sa una, pawang mga simpleng sandali lamang. Mga saglit na usapan habang nagwawalis sa gilid ng garden. O kaya'y habang pinupunasan nilang mga mesa sa beach side ng cafe kapag kaunti ang bisita. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, mas umahaba ang mga kwento. Mas tumatagal ang mga titig at mas nagiging natural ang mga ngiti. Isang hapon, habang palubog ang araw, magkatabi sila nakaupo sa maliit na bangko malapit sa dalampasigan. Break time nila pareho. At tulad ng pangarap ni Mateo, nakasama niya nga ang dalaga. Siguro kung alam lang talaga nito na mayaman siya, baka hindi na ito lumapit sa kanya. Pero ngayon na simpleng tao lang siya, mas malaya tuloy na natupad ang pangarap niya na makasama at usap ito ng ganito. Namiss mo ba ang pamilya mo? Tanong sa kanya ni Wella. Oo naman. Madalas ko nga silang tawagan bago ako matulog sa gabi. Ang hirap siguro na malayo sa pamilya, no? Oo naman. Pero kung ang paglayo mo naman ay para rin sa kanila, kahit papano gumagaan din naman ang trabaho at pakiramdam ko. Ngumiti ito sa kanya. Alam mo, ang swerte ng pamilya mo sa'yo. Sigurado ako na ganun din ang pamilya mo sa'yo. Sabi niya naman. Tahimik si Wella sandali. Tsaka bahagyang ngumiti. Salamat. Napansin naman ni Mateo ang lungkot na sandaling dumaan sa mga mata nito at naisip na baka hindi komportable ang dalaga na pag-usapan ng tungkol sa pamilya na to kaya naman hindi na siya nagtanong pa dito. Tahimik lamang silang naupo roon at kahit pa wala silang pinag-uusapan, napakasaya ni Mateo at sobrang gaan din ang pakiramdam niya ngayon. Masaya na siya sa presensya pa lamang ng dalaga. Akalain mo nga naman, ang isang kilalang playboy ay ganito ngayon kasmeten sa isang dalagang taga-isla. Sa lumipas pa na 3 araw, lumalim pa ang closeness silang dalawa ng dalaga. Mas lalo niya itong nakilala at mas lalo niya ring napatunayan kung gaanong kabuting tao ang dalaga. At dahil nga roon ay mas lalo niya pa itong hinangaan. May mga araw din na magkasabay silang maglinis ng storage room. Minsan ay si Cherry yung gumagawa ng paraan para mapag-isa silang dalawa. Tulad na lang ngayon, kahit pa kalinis lang nila ng storage room noong isang araw, pinaglinis na naman sila roon ni Cherry May. Hindi naman talaga trabaho ni Wella yon. Pero dahil nakiusap si Mateo kay Cherry May, nagawa nito ng paraan, nagsinungaling si Cherry May kay Wella na may ibang gawain ng isa pang janitor ng resort para ito na lang ang tumulong sa kanya. Anong ginagawa mo kapag may free time ka? Tanong ni Mateo habang inaayos ang walis. Wala masyado, sagot ni Wella. Minsan nagbabasa,
Minsan naglalakad-lakad lang. Ikaw? Iniisip ang mga bagay na gusto kong baguhin sa buhay ko. Sagot niya ng tapat. Napatingin si Wella sa kanya. Mukhang malalim yun ah. Di naman. Sagot niya. Ano bang mga bagay ang gusto mong mabago sa'yo? Marami. Kung pwede nga lang gusto kong maging perpekto. Bakit naman? Sulyap nito sa kanya. Nakakatawa mang isipin pero gusto kong baguhin ang buhay ko para sa taong nagugustuhan ko. Bumaling siya dito tsaka ngumiti na matamis. Gusto ko kasi sana magustuhan niya rin agad ako. Di ba nga sabi nila, kapag perpekto ka, madali kang magustuhan ng mga tao? Sa totoo lang, nung nagkagusto siya kay Wella, sakalang din nahiya si Mateo sa reputation na meron siya. Natatakot siya na baka isa rin yon sa maging dahilan kaya hindi siya lalong magustuhan ni Wella. Siyempre kasi babaero siya. At ang isang kagaya ni Wella ay deserve ang isang lalaki na ito lang ang naging babae sa buhay at lalaking sasambahin ito. Kaya nga kung maaari lang gusto niyang linisin ang lahat. Gusto niyang bumalik sa nakaraan, pigilan ang sarili sa pagiging babaero niya. Parang gusto niyang batukan ng dating siya dahil sa mga naging desisyon nito sa buhay. Pero syempre, hindi naman siya makabalik sa nakaraan para gawin yon. Ang kailangan niya lang talagang gawin ay ayusin ang sarili at buhay niya nang sa ganon ay maging isa siyang lalaki na karapat-dapat para kay Wella. Ngumiti si Wella. Hindi mo naman kailangan na maging perpekto eh. Sapat ng mabuti kang tao at para sa akin, mabuti kang tao, Mateo. Parang may kumurot sa dibdib niya na sa sinabi nito. Kung alam lang nito ang totoo. Hindi siya mabuting tao dahil marami na siyang nasaktan. Marami na siyang napaiyak. At ngayon nga ay nagawa niya pang magsinungaling at ipeking estado ng kanyang buhay para lang mapalapit siya dito at magustuhan siya nito. Habang tumatagal ay kinakain na siya ng guilt niya at may nagtutulak sa kanya na sabihin dito ang totoo. Pero sa ngayon ay hindi pa niya magawa kaya kahit papaano ay ini-enjoy niya muna ang mga sandali na nagkakasama sila. May mga pagkakataon ding nagkakasabay silang kumain ng tanghalian. Madalas ay nagbabaon lang si Wella ng luto ng ina nito at ang sabi pa nga sa kanya ni Wella sa day off nila ay isasama niya ito sa kanilang bahay para ipakilala sa ina nito na magaling magluto kasi tiyak daw na magugustuhan siya nito. Nagugustuhan mo na ba sa lugar na to? Tanong ni Wella minsan. Oo naman. Napakaganda at payapa sa lugar na to, tsaka andito ka rin. Ha? Ako? Oo, mabait ka sa akin. Kayong lahat. Kaya nagiging madali ang lahat para sa akin dito. Tumango si Wella. Masaya rin kami na nandito ka. Masaya ka na nandito ako? Oo naman, kasi nagkaroon ako ng bago't mabait na kaibigan. Madalas ay nahuhuli ni Mateo ang sarili na pinagmamasdan ng paraan ng pagtawa ni Wella na hindi naman nakakasawang pagmasdan at pakinggan. Ang paraan ng pagkukwento nito tungkol sa maliit na bagay na para bang mahalaga ang bawat detalye. At sa bawat araw, mas lalong tumitibay ang isang katotohanan sa kanya. Hindi lang siya naaakit kay Wella, unti-unti na siyang nahuhulog. Ngunit kasabay ng saya, unti-unti ring bumibigat ang konsensya niya. Isang gabi, nadatnan siya ni Cherry May sa gilid ng hallway. Sir Mateo, tawag nito na seryoso ang tono. Kailangan po nating mag-usap. Sumunod siya rito at alam niya na ang pakay. Hanggang kailan mo po balak magkunwari? Tanong ni Cherry May ng diretsyo. Alam niyo po, napapansin ko na nagkakamabutihan kayo ni Wella. Ayoko pong mahulog sa'yo si Wella ng tuluyan na hindi niya pa alam ang buong katotohanan. Lalo na ang pagkatao mo, sir, masasaktan siya. Napayo ko si Mateo. Alam ko. Hindi ho ako sanay magsinungaling sa kanya. Sa totoo lang gusto ko nang sabihin sa kanyang totoo pero pinipigilan ko lang ang sarili ko kasi nire-respeto ko pong usapan natin. Dagdag pa ni Cherry May. Sobrang bait po ni Wella. Hindi niya deserve na lukuhin. Huminga ng malalim si Mateo. Gusto ko na rin namang sabihin sa kanyang totoo pero hindi ko pa magawa sa ngayon. Kailan mo sasabihin?
Tanong nito. Tumingin siya kay Cherry May. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Napailing si Cherry May. Siguraduhin mo hindi ka mahuhuli pag nagkataon bago ka magsabi. Ayoko po talaga na masaktan si Wela. Gusto ko na maging masaya siya. Lalo na ngayon na nakikita kong unti-unti na siyang nahuhulog sa'yo. Malinaw naman kay Mateo ang katotohanan. Hindi niya maaaring itago ang katotohanan magpakailanman. At kapag dumating ang sandaling yon, handa ba siyang isugal ang lahat? Hindi naman inakala ni Mateo na ganong kabilis makarating sa kanyang mga magulang ang balita. Isang gabi habang nasa silid siya ng resort, abala sa pag-iisip kung paano niya sasabihin ang totoo kay Wela, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa bahay. Hindi pa man niya sinasagot ay may kutob na siya kung tungkol sa ano yan. Mateo, mariing bungad ng ama niya nang sagutin niya ang tawag. Ano tong nabalitaan namin? Tahimik si Mateo sandali, tsaka huminga ng malalim. Alam ko na pong sasabihin ninyo. Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Singit ng kanyang ina. Halatang pigil ang emosyon. Nagpapanggap ka bilang ibang tao, hindi tama yun anak. Mom, Dad, mahinahong sagot niya. Alam ko naman po ang ginagawa ko. At hindi ko intensyong saktan ng kahit sino. Pero nagsisinungaling ka. Mariing sabi ng kanyang ama. At ang kasinungalingan, kahit pa may mabuting dahilan, ay kasinungalingan pa rin. Napapikit si Mateo. Ginagawa ko po ito dahil gusto ko pong magustuhan niya ako bilang ako. Hindi dahil sa pangalan ko. Hindi dahil sa yaman ko. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ganon mo ba siya kagusto? Tanong naman ng kanyang ina na mas mahinahon na ang tinig. Doon hindi na nag-atubili si Mateo. Opo, at ito po ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Hindi ho ito tulad ng dati. Hindi to panandalian. Gusto ko siyang maging akin sa tamang paraan. Mateo, marahang tawag ng kanyang ama. 2 beses ka nang nabigo sa engagement. Sigurado ka ba na hindi lang ito bugso ng damdamin? Sigurado po ako. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. At handa po ako magbago. Hindi na ako ang dating ako. Gusto kong maging mas mabuting lalaki. Para sa kanya. At para rin sa inyo dahil iyon ang pangarap ninyo para sa akin, hindi po ba? Huminga ng malalim ang kanyang ina. Kung ganon, umaasa kami na hindi mo siya sasaktan. Hindi ko po gagawin. Agad niyang sagot. At umaasa po kung susuportahan ninyo ako. Pangako, tutuparin ko rin po ang matagal na ninyong hinihiling na magseryoso na ako. Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang kapatid na si Carson. Tio, kung talagang mahalaga siya sa'yo, huwag mo siyang lokohin ng matagal. Mas masasaktan siya kapag nalaman niya sa iba. Carson is right. Singit naman ni Solen. Masaya kami na nahanap mo na ang babaeng makakapagpabago sa'yo. Ngayon ka lang naging ganito kaseryoso. Kaya kung siya ang dahilan, huwag mo nang sayangin. Napangiti ng bahagya si Mateo kahit mabigat pa rin ang dibdib niya. Salamat. I'll make things right. I promise. Siguraduhin mo, sabi ng kanyang ama. Dahil kapag dumating ang araw na yon, haharapin mo ang mga magiging bunga ng desisyon mo. Opo, sagot naman ni Mateo ng buong tapang. Nang matapos ang tawag, napaupo siya sa gilid ng kama. Nakatingin sa kawalan. Mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanya ngayon. Hindi lang ang katotohanan tinatago niya, kundi ang pangakong binitawan niya sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. At sa gitna ng katahimikan, isang pangalan lamang ang malinaw sa isip niya. Wela. Para sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi lang siya handang magmahal. Handa rin siyang magbago. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ni Mateo matapos ang pag-uusap nila ng kanyang mga magulang. Ngunit sa tuwing pumapasok siya sa resort at nakikita si Wela,
Ang tahimik nitong ngiti, ang simpleng kilos, ang maamong boses, tila unti-unting gumagaan ang lahat. Para bang sa presensya nito, nagiging malinaw sa kanya kung bakit piniling tahakin ang landas na ito. Maaga siyang nagising kinabukasan, suot ang simpleng uniforme ng janitor, naglakad siya papunta sa seaside resort. Doon niya madalas nakikita si Wela tuwing umaga, abala sa pag-aayos ng mga mesa at upuan sa tabing dagat. At gaya ng inaasahan niya, naroon niya ang dalaga. Ang aga mo namang pumasok. Hindi ba't mamaya pa ang start ng shift mo? Bati ni Wela nang mapansin siya. May bahagyang pagtataka sa boses nito ngunit may kasamang ngiti. Gusto ko kasing simulan agad ng mas maaga ang trabaho ko. Sagot naman ni Mateo. Mas masarap magtrabaho kapag tahimik pang paligid. Napatingin naman si Wela sa dagat, kung saan unti-unting sumisilip ang araw. Oo nga, ang ganda no? Parang ang daming pangako ng umaga. Tumango si Mateo. Saglit silang natahimik. Ngunit hindi iyon ang uri ng katahimikan na nakakaasiwa. Sa halip, iyon ang katahimikan na komportable. Parang hindi na kailangang punuin ng salita. Maya-maya, napansin ni Mateo na nahihirapan si Wela buhatin ang isang kahon ng mga bote. Hindi na siya nag-atubili. Agad siyang lumapit. Ako na, sabi niya sabay kuha sa kahon. Nagulat si Wela. Ay, kaya ko naman. Okay lang, putol niya na nakangiti. Wala pa naman akong gagawin kaya hayaan mo akong tulungan kita. Napatingin si Wela sa kanya. Tila may gustong sabihin ngunit pinili na lamang ng umiti. Salamat. At ng araw na nga iyon ay magkasama na naman sila ng dalaga. Katulad nitong mga nagdaang araw ay shinare din ito sa kanyang merienda na pinabaon ng ina nito. Para dito at sa kanilang break time ay magkasama ulit sila at may mga pinag-uusapan lang at parehong tumatawa. May mga gabing magkakasabay silang maglinis sa lobby. Sa tuwing napapagod si Wela, iniaabot niya ito ng tubig. Sa tuwing napapangiti ito, pakiramdam ni Mateo ay parang nanalo na siya sa isang laban. Isang gabi, nadatnan niya si Wela na mag-isang nakaupo sa may dalampasigan. Yakap ang mga tuhod, nakatingin sa buwan. Okay ka lang? Maingat niyang tanong. Tumango si Wela, ngunit may lungkot sa mga mata nito. At nang gabing yon, na-share sa kanya ng dalaga ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pagkagdisgusto nito sa mayayaman. Walang pag-aalinlangan na sinabi sa kanya ng dalaga ang lahat dahil malaki ang tiwala nito sa kanya at akala nito'y hindi siya katulad ng mga tao na kinaiinisan nito. Nang marinig niya ang buong katotohanan, mas lalo pang lumalim ang kagustuhan niya na protektahan ng dalaga. Ngunit sa isip niya ay meron ding tanong. Paano niya ba mapoprotektahan ng dalaga kung isa rin siya sa mga tao na dapat nitong kamuhian? Unti-unti, naging bahagi siya ng araw ni Wela. Mga ngiting palihim, mga kwentuhang simple, mga sandaling hindi niya inaasahang magiging mahalaga. Ngunit sa bawat halakhak, sa bawat sandaling mas lumalapit sila sa isa't isa, mas bumibigat ang lihim na pasa ni Mateo. At tuwing naaalala niya ang tanong ni Cherry May, kailan mo sasabihin ang totoo? Lalo niyang nauunawaan na ang bawat sandaling ito ay may hangganan. Pero sa ngayon, habang magkatabi silang naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng resort, pinili muna niyang pakinggan ang tibok ng puso niya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi yon sumisigaw ng pagnanasa, kundi marahang bumubulong ng pagmamahal. Tahimik ang isla ng araw na muling dumaong ang yate ni Silas at Kashan. Mula sa veranda ng resort, natanaw ni Mateo ang pamilyar na figura ng dalawa. Parehong naka-shades, parehong may tindig ng mga lalaking sanay sa marangyang buhay. At parehong may ekspresyong tila may balak mag-usisa. Patay na. Bulong ni Mateo sa sarili. Hindi pa man siya nakakalapit narinig niya na ang tawa ni Kashan. Malakas at halos umaalingaw-ngaw sa buong pantalan. Damn bro, ikaw ba yan? Gulat na sabi nito habang sinusukat mula ulo hanggang paang suot ni Mateo. What happened to you man?
Totoo pala talaga ang binalita sa akin ni Cherry May. Ikaw naman kasi, Silas, bakit naman hindi ka agad naniwala? Tinanggal ni Mateo ang cap na suot at napabuntong hininga. Huwag ka maingay. Si Silas naman hindi agad nagsalita. Tahimik lamang ito nakatingin sa kanya. Seryoso ang mukha. Ilang segundo pang lumipas bago ito nagsalita. Sabihin mo nga sa akin na hindi totoo to. Mariing wika ni Silas. Sabihin mong may rason kung bakit ganyan ang suot mo. Ngumiti si Mateo. Isang ngiting pilit. May rason. Napailing naman si Kashan. Oh well, let me guess na ang reason kaya mo to ginawa ay sinabi lang din sa akin ni Cherry May. Nagkibit balikat siya. At sinabi na iyan nga talaga ang dahilan kaya ganito ang kasuotan niya ngayon. Biglang humalakhak si Kashan. Hawak ang tiyan. Valeriano, Playboy CEO ka tapos ngayon naglilinis ka ng sahig? Para saan? Para kanino? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip ay tumingin siya sa malayo. May nakilala ko. Mahina niyang sabi. At siyang kauna-una nagparamdam sa akin ng ganito. So I took risk para mapalapit ako sa kanya. Biglang tumigil sa pagtawa si Kashan. Napatingin siya kay Silas na ngayon ay mas lalong seryoso. Kauna-unahan? Ulit ni Silas. Mateo, 2 beses ka nang na-engage. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naman naramdaman noon ang nararamdaman ko ngayon. Sagot ni Mateo. Akala ko noon sapat na yung attraction. Sapat na yung convenience. Pero ngayon, iba. Umupo sila sa mesa sa gilid ng resort. Umorder ng inumin si Kashan, habang si Silas naman nananatiling nakatitig kay Mateo. Okay, sabi ni Silas kalaunan. I-assume na totoo nga yan. Pero bakit kailangan magpanggap? Napabuntong hininga si Mateo. Ayaw niya sa mayayaman. She hates them. Napanganga si Kashan. Ano? Galit siya sa mga mayayaman. Ulit ni Mateo. Kung malalaman niya kung sino ako, tapos na agad. Wala akong chance sa kanya. Kaya nakiusap ako kay Cherry May na tulungan ako at itago ang lahat ng impormasyon na tungkol sa akin. Tumango si Silas. Dahan-dahan. So, anong plano mo? Lokohin siya. Sumikip ang panga ni Mateo. Di ko siya niluloko. Di ko lang sinasabi ang lahat. Mateo, mariing sabi ni Silas, iyon na nga ang punto. Sumingit naman si Kashan. Mas seryoso na ngayon. Alam mo bang sa lahat ng kagaguhan na ginawa mo sa buhay mo, ito ang pinakadelikado? Alam ko, sagot ni Mateo. Pero ito rin ang pinakatotoo. Dahil totoo ang damdamin ko dito ngayon. Saglit na natahimik ang tatlo. Ang tanging maririnig lang ay ang hampas ng alon sa dalampasigan. This is the first time. Muling wika ni Mateo. Mas mabagal ang tono. Na may nagustuhan ako hindi dahil sa itsura niya, hindi dahil sa status niya, o sino man siya sa mata ng iba. Gusto ko siya dahil siya lang. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko eh. Basta iba siya sa lahat ng mas malalim ang pagtingin ko sa kanya. Napabuntong hininga si Kashan. Shoot, mukhang malala na nga. Ngumiti naman si Silas, ngunit may halong pag-aalala. Mateo, di kami laban sa pagmamahala pero kailangan mong maging matapat. Mas masasaktan siya kapag mas tumagal. Tama, dagdag pa ni Kashan. Kung gusto mo talaga siya, aminin mo ngayon pa lang. Hindi yan laro. Tumango si Mateo. Alam ko, gagawin ko. Kailan? Tanong ni Silas. Bago pagkatapos siyang mahulog. Hindi nakasagot si Mateo. Napailing si Kashan. You're in too deep. Ngayon ka lang namin nakita na mabaliw ng ganito sa isang babae. Ngumiti si Mateo. At okay lang sa akin yun kung para sa kanya. Tumayo si Silas sa tinapik ang balikat niya. Kung ganon,
Siguraduhin mong handa kang harapin ang magiging resulta. Sumunod na tumayo si Kashan. At siguraduhin mong kapag umamin ka, hindi ka uurong. Tumingin si Mateo sa direksyon ni Wela, sa babaeng hindi niya inakalang babago sa kanya. Hindi ako uurong. Mariin niyang sabi, kahit anong mangyari. Pero tama nga sila. Hindi nga lahat ng sekreto ay kayang manatiling nakatago. Lalong-lalo na kapag ang mundong ginagalawan mo ay puno ng mga taong sanay makakilala ng muka, pangalan at ang maimpluwensyang apelyidong minsan mo nang inilihim. Masaya ang gabi sa resort, maliwanag ang mga ilaw, masigla ang tugtugan at puno ng bisita ang lugar. May party na inorganisa ng resort para sa mga VIP guests, mga negosyante, mga socialites at ilang kilalang personalidad. Normal na sana iyon para kay Mateo. Ilang taon na siyang sanay sa ganong eksena. Ngunit ngayong gabi, hindi siya si Aldrich Mateo Valeriano. Isa lang siyang janitor. O iyon ang akala niya. Habang nag-aayos siya ng gilid ng venue, bitbit ang tray ng mga baso, may ilang grupo ng bagong dating na bisita ang napatingin sa kanya. Una ay nagulat. Sumunod ay nagbulungan. At bago pa niya maibaling ang muka, malinaw niyang narinig. Wait, isn't that Mateo Valeriano? Yeah, that's him. The CEO of Valeriano Holdings. What is he doing here dressed like that? Parang may bumagsak na yelo sa dibdib ni Mateo. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumingon. Pero may isang taong nakarinig ng lahat, si Wela. Napatigil ang dalaga sa kinatatayuan nito. Hawak pa rin niya ang tray ng mga inumin. Ngunit tila nawala ng bigat ang kamay niya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nito nakita si Mateo. Naka-uniforme, naka-cap. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya naman pala kahit anong pilit ni Wela sa sarili na maniwala na isa lang simpleng janitor ang binata, ay hindi talaga magawang maniwala ng lubos. Dahil totoo palang hindi lang ito simple at ordinaryong tao. Hindi niya na hinintay pang magsalita ang binata. Tumalikod siya at naglakad palayo. Wala! Tawag ni Mateo. Biglang hinabol ang dalaga. Iniwan niya ang lahat. Ang party, ang mga mata ng tao, ang mga bulong. Wela, please, wait! Huminto si Wela sa may madilim na bahagi ng resort, malapit sa hardin. Ngunit hindi siya humarap agad. Nanginginig ang balikat niya. Hayaan mo muna ako magpaliwanag, Wela, please. Hanggang kailan, Mateo? Malamig ang tanong. Dahan-dahan ngunit puno ng sakit. Hanggang kailan mo planong itagong totoo sa akin? Nilunok ni Mateo ang laway niya. Wala, mapapaliwanag ko ang lahat. Makinig ka naman muna sa akin, no? She turned around, her eyes burning. Explain? She repeated. Nanginginig ang boses nito dahil sa emosyon at galit sa kanya na nauunawaan naman ni Mateo. Explain what? Who you really are? Or explain why you thought lying to me was okay? Wala, who are you? She asked, cutting him off. Who are you really, Mateo? A janitor? A guest? A CEO pretending to be poor just to what? Amuse yourself? Nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Lumapit siya at sinubukan nitong mahawakan sa kamay. Ngunit umatras ito palayo sa kanya. It was never for amusement. She laughed bitterly. Really? Because it felt like it. It felt like I was the joke. That's not true. He said quickly. I swear that's not true. She took a step back. Did you enjoy it? Watching me believe you? Trust you? Did you enjoy pretending to be someone you're not? No, he answered immediately. Never? Then why? She demanded. Bakit ka nagsinungaling? He closed his eyes for a brief second, then opened them, meeting her gaze. Because I knew you hate
Rich people. Tapat niyang sinabi. I knew that the moment you find out who I really am, you'd never even give me a chance. Puno ng sarkasmo ang tinig na nagtanong nito. And you thought lying was better? I thought. Bahagyang nanginig ang tinig niya. I thought if you get to know me first, the real me, not my money, not my name. Umiling si Wella. Nagsimula ng tumulo ang luha niya sa mga mata nito na lalong nagpasikip sa dibdib niya dahil ayaw niya na makita itong ganito na nasasaktan. Do you really think I hate rich people, Mateo? Hindi ba sumagi sa isip mo na mas kinamumuhian ko ang mga sinungaling? Hindi nakatugon si Mateo. In your head, nanginginig ang tinig na patuloy nito. You decided who I am. You decided that I would judge you. So you judged me first. That's not what I meant, he said, stepping closer. I just didn't want you to hate me for something I didn't choose. So you chose to deceive me instead? Pasigaw nitong saad. I'm sorry, he whispered. I'm so sorry. She laughed again, but this time it broke into a sob. You know what hurts the most? Hindi siya nakapagbalitang muli. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit ngunit hindi niya ginawa. Dahil alam niya na galit ito sa kanya ngayon. Dahil sa kanyang ginawa. I like you. Pag-amin ito. I like the man who helped me carry boxes. The man who listened to my stories. The man who laughed with me like he didn't own the world. And now, I found out he doesn't even exist. She shook his head violently. He exists. Everything you saw, that was me, that was real. But your name wasn't, she said. Your life wasn't. I only did it because I like you. Pag-amin niya rin, his voice raw. No, because I fell for you. I wanted you to notice me. I wanted you to see me, to like me, to get to know me without hating me just because I'm rich. She stared at him, hurt and disbelief mixing in her eyes. So you took away my choice, she said quietly. You decided for me. I was scared, he admitted. This is the first time I've ever felt like this. I didn't know how to do it right. She wiped her tears angrily. Liking someone doesn't give you the right to lie to them. I know, he said, and I'll regret this for the rest of my life, if that's what it takes. She turned away, breathing hard. I don't know if I can trust you again, she said, and I don't know if I even want to try. His heart clenched. But know this, she added without looking back. I would have preferred the truth, even if it meant rejecting you. Those words hurt more than any slap could. She walked away, leaving him standing there, alone, exposed and finally stripped of the lie he wore so easily. At sa gabing yon, unang beses na naranasan ni Mateo ang mawalan. Hindi ng negosyo, hindi ng pangalan, kundi ng babaeng minahal niya sa paraang hindi niya kailanman naranasan noon. Hindi tumigil si Mateo. Kahit ilang beses siyang iwasan ni Wella. Kahit ilang beses siyang malamig na sagutin. Kahit ilang beses niyang maramdaman na parang may pader pa rin naghihiwalay sa kanila. Hindi siya tumigil. Maraming dahilan kung bakit mahirap para kay Wella na tuluyang buksan ang puso niya. Isa na roon ang nakaraan ni Mateo. Ang pagiging babaero nito. Hindi iyon lihim sa isla. May mga bulong-bulungan, may mga chismis, at may mga kwentong kahit hindi niya gustong marinig, kusa pa rin dumarating sa kanya. At tuwing maririnig yun ni Wella, mas lalo siyang nagiging maingat. Pero kung may isang bagay na hindi niya maikakaila, seryoso si Mateo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Iniwan ni Mateo ang lahat ng nakasanayan niya, ang club,
Ang babaeng dating nagpapaligsahan para sa atensyon niya. Ang buhay na puno ng pansamantalang saya. Hindi siya bumalik sa syudad, hindi siya nagmadali. Nanatili siya sa isla. Hindi na bilang janitor, kundi bilang siya, si Aldrich Mateo Valeriano. Hindi niya pinilit ang sarili niya kay Wela. Hindi siya nanligaw ng agresibo. Hindi siya humingi ng kapalit. Araw-araw pinapakita niya kung sino na siya ngayon. Isang lalaking handang maghintay, handang magbago, at handang manindigan. At ang dumating ang problema, ang bagong pamilya ng ama ni Wela. Paulit-ulit itong ginugulo. May mga banta, may mga pananakot, may mga salita na pilit binabalik ang sugat na matagal nang sinusubukang paghilumin ng dalaga. At doon na tumayo si Mateo. Hindi bilang mayabang na mayaman, hindi bilang CEO, kundi bilang isang lalaking nagmamahal. Humarap siya sa mga taong iyon nang walang takot. Malinaw ang boses, matatag ang tindig. "This stops now," mariin niyang sabi. "If you touch her again, if you even try to intimidate her, I will make sure you regret it. Not because I'm rich, but because I know how to protect the people I love." Natakot ang mga ito, umatras at hindi na muling bumalik. Doon unang nayanig ang puso ni Wela. Hindi dahil sa kapangyarihan ni Mateo, kundi dahil pinili nitong gamitin iyon para sa kanya. Unti-unti, natunaw ang pader. Hindi biglaan, hindi madali, pero totoo. Hanggang isang gabi nakaupo sila sa may dalampasigan. Tahimik ang paligid, tanging alon at hangin ang sakses sa kanilang katahimikan. Ang buwan ay nakasabit sa langit, parang saksi rin sa pagbabago ng kanilang kwento. "Funny, isn't it?" Marahang sabi ni Mateo. "If someone told me before that I'd end up here with you, I wouldn't have believed them." Ngumiti si Wela na banayad at payapa. "Me neither." Tumahimik sila sandali. "But I'm still sorry," sabi ni Mateo at muling bumuntong hininga. "I know I've said it so many times, but I'll probably keep saying it." Napailing naman si Wela tumingin sa kanya. "Mateo, I hurt you," he continued softly, "and I hate myself for that." She reached for his hand. "It's all in the past now," sabi niya na may ngiti sa labi. "Ang mahalaga ay nagbago ka." He looked at her, eyes full of emotion. "And we love each other." Tumango siya. "We do." Magkahawak kamay sila nakaupo roon, habang ang dagat ay patuloy na humahaplos sa dalampasigan. Parang paalala na kahit gaano pa kagulo ang simula, may mga kwento talagang nauuwi sa pagmamahalan. Hindi perpekto, pero totoo. Ang lahat ng yon, ang mga kasinungalingan, ang sakit, ang galit, ang paglayo at muling paglapit ay tila mga alon na lamang ngayon sa dagat ng kanilang alaala. Dumaan, humupa at iniwan lamang ang mga aral na hindi na kailanman mabubura. Habang nakatayo sila sa harap ng altar, hindi na mahalaga kung paano nagsimula ang lahat. Ang mahalaga ay kung saan sila humantong. Nakatayo si Mateo roon, suot ang kanyang maayos na barong, pero higit pa sa ayos ang makikita sa kanya. Ang mga mata niyang dati sanay maghanap ng panandaliang saya, ngayon ay iisa na lamang ang tinititigan, si Wela. At si Wela, habang dahan-dahan naglalakad papunta sa kanya, ay hindi na ang dalagang puno ng galit at takot sa mga mayayaman. Siya na isang babaeng muling natutong magmahal, isang babaeng piniling maniwala muli. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang iglap binalikan nila ang lahat. Ang unang banggaan, ang lihim, pagtatalo, ang mga luha, ang mga pangakong paulit-ulit na sinubok ng panahon. Ngayon, lahat ng iyon ay nakaraan na lamang. Isang bahagi ng kwento na humubog sa kanila, pero hindi na kailangang balikan ang may sakit. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Wela. Mariin ngunit maingat, na para bang ayaw niya itong bitawan kailanman. Sa isang iglap na unawaan ni Wela ang isang bagay na matagal niya nang naramdaman. Hindi kailanman nagkulang si Mateo sa pagmamahal. Hindi lamang niya minahal si Wela noon. Hindi lamang niya minahal ito habang hinahabol niya ang tiwala nito. Kundi,
patuloy, araw-araw, kahit sa mga sandaling mahirap magmahal. At habang binibigkas nila ang kanilang mga panata, malinaw sa lahat ng naroon. Ang lahat ng pinagdaanan nila ay hindi naging hadlang kundi tulay. Ngayon sila ay kasal na. At sa pagitan ng mga palakpakan at masayang luha ng mga taong sakses sa kanilang paglalakbay, iisa lamang ang malinaw. Ang nakaraan ay nakaraan na, at ang pagmamahal ni Mateo kay Wella ay hindi kailanman namatay. Bagkos ay lalo pang lumalim. Magkahawak kamay silang humarap sa hinaharap, magkasama. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.